dito sa TV5. Mga kasawsawan, isang ina po sa katauhan ni Aling Nilda ang naghihinagpis at nagsasabing gusto niyang makasama ulit ang kanyang mga anak pero tutol dito ang kanyang hipag dahil wala naman daw siyang kwentang ina. Ate Leonor, ang sabi mo kanina, irresponsable siya. Bakit po niyo nasabi yun? Irresponsable yun talaga. Mula na nagsama sila ng kapatid ko. May hanap buhay, nagtatricycle ang kapatid ko. Pagdadating ang kapatid ko, walang pagkain. Ang nanay ko nag-aasikaso pagkain ng mga anak niya at saka sa asawa niya. So ang sinasabi po ninyo, hindi inaalagaan talaga ni Aling Nilda yung kanyang mga anak? Hindi. Naalagaan niya. Minsan lang titingnan. Mamaya-maya wala na yan. Nandun na yan sa labas. Pababayaan niya. Ano pong ginagawa sa labas? Ewan ko niya kung ano ginagawa niya. Anong trabaho? Walang trabaho yan. Sabi ho niya, nagtitinda siya. Oh, magtitinda. Good for 1 week. Pagkatapos na 1 linggo, wala na. Ubus na puhunan, panibagong puhunan na naman. Ang sabi po niya kanina, isa daw po kayo sa mga dahilan kung bakit siya ay nakulong. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa mo sa akin? O ano? Kasi nga, sinusulan niyo yung mga bata. Inaan namin mga anak mo. Sinusulan niyo yung mga bata. Hindi namin sinusulsulan ng mga anak mo. Isa lang ang sinampal ko, si Roal lang, pero ginawa niyo. Isang anak ko, sinusulan niyo para maging dalawa ang Hindi kaso ko. kami nanunulsul ng anak mo. Niyo ako ng dalawa. Ang anak mo mismo, nagsusumbong sa bahay, umuwi. Anong sabi? Sinaktan po ako ni nanay. Inano ka, sinaktan po ako, sinampal ako, sinabunutan ako. O bakit sabihin? Natural lang naman pong ay, hindi tama yung ginagawa mo kaya lang talaga. Ay, pasensya po, Aling Nilda. Hindi tama yun. Hindi po ako sang-ayon doon. Patawarin ako ng ibang mga magulang, lalo na ang mga nanay, na ang paniniwala nila na ang tamang pagdidisiplina sa anak ay para sampalin at batukan sila. Hindi po ako sang-ayon. Hindi po yun pagdidisiplina. Totoo po ba yung sinasabi ni Aling Leonora na kapag umuwi si Mang Rodolfo, kahit pagkain niya, hindi niyo man lang maasikaso? Ma'am, paano ko kasi yung pagkain, sinusumbat po nila kung sila nagbibigay ng pagkain. Ano yan, palak ka lang. Pamilya ka eh. Naghahanap buhay po ako. Pamilya ka, naghahanap buhay po ako. Hindi po ako. So ang sinasabi niyo dito, Aling Nilda, kapag ang pinambili ng pagkain ay nanggaling sa kanila, dapat sila ang magluto at maghain. Kasi walang trabaho yung lalaki. Pero ang sinabi po ni Ate Leonora, meron siyang pang tricycle. Nagta-tricycle, si Mang Rodolfo. Misa lang po, misa wala, misa meron. Pero Ate Nilda, hindi po ba ang turo naman sa atin ng mga magulang natin, ng mga lolo't lola natin, na kapag tayo'y mag-asawa, kung yung napangasawa natin, hindi kaya, taong gagawa, magtutulungan. Misa kasi, pag hindi ko rin mapigil yung sa pag-iinom yung asawa ko, nakikiinom na rin po kami, sabayan na rin kaming dalawa. Kasi nga po, hindi ko po siya Rason, ang daming rason. Ma'am, parang kasi nanggigigil talaga ako, ma'am eh. Kasi parang lahat sa akin ng sisi. Lahat sa akin ng sisi. Abay, tignan mong mabuti dyan sa pulahan at mukhang mas nanggigigil ang mga sawsawera dyan. Ay nako, sino ang may tanong sa inyo? I'm sure pareho tayo nang nararamdaman. Mukhang matagal-tagal na paliwanagan ito ngayong umagang ito. Kay Aling Leonora, no? Aling Leonora, di ba dapat ang mga bata lumaki sa pag-aaruga pa rin ng nanay nila? Sa tingin niyo ba nakatulong yung pagpapakulong ninyo sa kanya? Hindi nga eh. Mali na yung ginagawa niya na eh. Bakit hindi siya ipakukulong? Ha? Lahat ng anak niya, sinasaktan niya. Paano po niya sinaktan ang mga Tinawag bata? niya yung mga anak niya. Lumapit naman yung mga bata. Paglapit, sabay sa bunot, sabay sampal. Oh, Sabi niya, isa lang po. Anong isa? Dalawa yan, batang babae. Dalawa yan. Isa lang Si po, Chabel isa lang at saka po, si isa Roan. lang, Hindi isa lang. magsisinungaling ang anak mo. Ang isa po ay ilang taon. Sabi niya yung isa, 9 years old. Yung isa po, nakita po ba ninyo kung gaano siya kalasing? Lasing mo talaga nung araw na yan. Tapos pati magulang ko, mumurahin. Tama ba yan? Bakit sinusumbatan niyo ako eh? Hindi kita sinusumbatan. Wala kami sinusumbat sa'yo, Nilda. Kailanman? Diyos ko. Lahat ng pakikisama, ginawa namin sa inyo. Ng mga bata. Lahat ng pakikisama namin magkapatid, ginawa namin sa inyo. Andyan ang asawa mo. Kapatid ng lalaki, wala
pala, hindi ka kung muna nagpapalalo yung nanay mo. Mabait lang ang asawa mo. Sinusumbat nyo, kaya yung ulo ko maano. Wala kami sinusunod na Ang dami-dami nyo magkakalaw sa bahay. Eh sana, imbis na uminom ka, edi pinakita mo sa kanila na kaya mo. Hindi Yun ka nga po, nagsisikap. ginagawa Ang ko talaga. sinisikap mo, Kaya lang no? talagang nasisira ang ulo ko pag yung may nakikita akong mali, tapos gumagawa ako ng mabuti. Tapos susuklaan, hindi maganda sa mata ko. Ay, nako Hans, tignan nga natin kung anong sigaw ng ating mga kasawsawan dito sa studio. Ay nako, sa tingin nyo ba, sino ba ang dapat talagang nagrereklamo sa kwentong ito? Pula ba o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placard na yan. Go! Nako, Ate Nilda, kung iyong nakikita at napapansin, parang sinasabi ng mga sawsawero at sawsawera na parang tama ang ginawa nila, Ate Leonora, na ikaw nga medyo ay kasuhan dahil hindi talaga tama kahit saan mo tingnan na mananakit tayo ng anak. Yan ang resulta ng ating unang boto hands. Salamat sa ating mga sawsawero at sawsawera. Ngayon naman po makakausap at maririnig natin ang kanyang bersyon sa issue pong ito. Ang biyenan po ni Ate Nilda, narito po si Nanay Rosario Ruiz. Pasok! Nay, magandang umaga po. Sige po, upo muna po kayo. Papaano po ba yung nakita ninyong ginawang pananakit ni Nilda sa inyo pong mga apo? Ano po, kaya po, galit ako sa kanya. Talaga nakikita ko na talagang nilalapastangan niya mga anak niya. Ano po yung nakita po ninyo? Yung anak niya na isa na lalaki, tumakbo sa akin, umiiyak. Ang latay dito sa likod, ang dami. Ang sabi po ni Ate Leonora, yung dalawang babae lang ang sinasaktan. Oo, una yung lalaki, tapos yung dalawang babae. Nung una lalaki, ako lang, dinalaw na sa barangayan. Opo. Tinawag pa ng pulisan, ninilabanan pa kanyang pulis eh. Tapos ito naman, anak ng dalawa, babae. Dumating yung dalawang anak niya sa akin, umiiyak. Opo. Ako, bakit? Bakit? Sabi ni nanay, lasing eh. Ayaw namin sumama. Sinabunutan niya kami, ginalad kami sa karsada. Pero ang sabi po kanina ni Ate Nilda, konting sampal lang, konting Ayan sabunot yung anak niya, ang ginawa niya. Ma'am, inaamin ko po nasasaktan ko yung mga anak ko. Pero masakit din po sa loob ko. Nung minsan din nakita ko rin mga anak ko may latay. Pinapalo din po nila kasi hindi yung anak ko lumalaban din sa kanila eh. Ano nga ba mga kapatid ang naging diferensya kay Nilda? At galit na galit ang kanyang hipag at biyenan sa kanya. Kaya yung anak ko, pinalo. Ang iba pa pong mas malalim na kwento at revelasyon ni Aling Rosario, pakatutukan niyo po dito lamang po sa nag-iisang Face to Face. Wala pong lipatan. Gusto ko lang malaman kailan ho ba po kayo uminom? Yung pong totoo, Aling Nilda, kailan po kayo huling uminom? Dahil nakakatulog po kayo, kanina pa ho namin napapansin. Noong last year pa po, nung bago po akong makulong noon. Last year po o last night? 2010 po, 2010. Don't go away. Magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. I love eggs. I love eggs.